Makikita sina Cholsa at Chil Sam-kim na naglalakad sa isang lugar. Kitang-kita ang matinding pagod sa ating bida, hinihingal matapos ang paulit-ulit na pag-akyat sa hagdan. Dahil dito, nagtanong siya kay Chil Sam-kim, itinuro ang maliit na bahay sa di kalayuan. Iyon na ba ang lugar? Tanong ni Cholsa. Tumango si Chil Sam-kim at sumagot, oo. Mahirap makita ang mga hakbang kapag lumubog na ang araw, kaya bilisan natin. Sa puntong ito, ipinaliwanag na iyon ang tahanan ni Chil Sam-kim, ang lalaking kumikita ng malaki sa pamamagitan ng pagpatay ng mga zombie. Pagkapasok nila sa gate, agad na nagsalita si Chil Sam-kim, maligo muna tayo. Amoy nabubulok na bangkay na tayo. Sa isip ni Cholsa, malayo ito sa bahay na inakala niyang pagmamay-ari ni Chil Sam-kim. Hindi niya inaasahan ang simpleng itsura nito. Matapos niyang malaban ang kanyang damit, sabay silang kumain sa loob ng bahay. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Cholsa. Matapos ang ilang saglit ng pag-iisip, tinawag niya si Chil Sam-kim. Pwede ba akong magtanong ulit? Bulong niya. Ang dami mong pinatay na zombie. Sumagot si Chil Sam-kim. Oo naman. Muling nagtanong si Cholsa, saan mo ginastos lahat ng pera mo? Hindi naman mukhang dito mo inilaan, kahit ang banyo nasa labas ng bahay, pati na ang gripo. Hindi ka rin mukhang maluho sa pagkain, at duda kung ginastos mo sa babae. Kalmado lamang na sumagot si Chil Sam-kim, tandaan mo ang sinabi ko. Ang bawat slasher ay may kanya-kanyang obsession, tulad mo, na lumabas ng pader para makabili ng bahay. Napaisip sandali si Cholsa. Ibig sabihin, may obsession ka rin. Doon mo ginastos lahat ng pera mo. Sa puntong iyon, iminulat ni Chil Sam-kim ang kanyang mga mata at dahan-daang bumangon. Mas mabuting ipakita ko na lang sa'yo. May pagtataka sa mukha ni Cholsa habang pinagmamasdan ang kilos ni Chil Sam-kim. Lumapit ito sa isang lumang aparador na may kandado at kinuha ang susi na nakatali sa kanyang leeg. Sa pagbukas nito, nagulat si Cholsa sa kanyang nakita, mga lumang litrato, at sa tabi nito ay makikita ang mga cure. Habang seryosong nagsalita si Chil Sam-kim, ito ang obsession ko. Kaya sinabi ni Cholsa, iyan ang gamot na ginamit sa akin ng loan shark, yung nagkakahalaga ng 500 bilyong won bawat isa. Tumango si Chil Sam-kim. Oo, ito ang cure. Muling nagtanong si Cholsa, ano naman ang mga larawan sa tabi nito? Habang hawak ni Chil Sam-kim ang litrato ng kanyang anak, sinabi niya, ito ang pamilya ko. Plano kong pumunta sa Seoul para ibalik sila sa pagiging tao. Sa puntong iyon, nais sanang itanong ni Cholsa kung paano balak ni Chil Sam-kim na makalusot sa 10 milyong zombie sa Seoul, pati na ang hindi mabilang na halimaw na kakaharapin niya sa daan. Kahit makarating man siya sa lungsod, may kakayahan ba talagang ang cure na ibalik ang kanyang pamilya sa dati nilang anyo? Ngunit hindi na siya nagtanong. Wala rin naman itong pinagkaiba sa kanyang sariling layunin, ang kanyang kapatid ay nangarap ding bumili ng bahay upang mahanap ang kanilang mga magulang. Kahit na malabo nang makauwi ang mga ito. Samantalang siya mismo, lumabas ng pader upang tuparin ang pangarap ng kanyang kapatid. Pareho silang may mga pangarap na tila walang saysay. Ngunit sa mundong ito, hindi ba't ang pangarap lamang ang natitirang dahilan upang magpatuloy? Kaya muling nagsalita si Cholsa, so, ito ang ibig mong sabihin ng sinabi mong lahat ay may kanya-kanyang obsession. Agad na isinara ni Chil Sam-kim ang aparador at matigas na sinabi, kung may gusto kang sabihin. Sabihin mo na, hangal. Ngunit agad na tumalikod si Cholsa at sumagot, kalilimutan ko na lang. Salamat sa pagpapakita, ngayon, matulog na tayo. Kaya naiinis na sumagot si Chil Sam-kim, akala ko may sasabihin ka pa. Kinaumagahan, makikitang nakaupo si Cholsa habang pinagmamasdan ang buong paligid. Bigla na lamang siyang napalingon sa kanyang likod at nakita si Chil Sam-kim na nakasuot ng pormal. Agad na nagsalita si Cholsa, mukha kang disente. Hindi ka ba medyo overdressed para lang sa isang get-together? Sumagot si Chil Sam-kim, well, tinatawag nila itong get-together, pero sa totoo lang, isa itong kompetisyon kung saan tahimik na naglalaban ang pinakamahuhusay na slasher. Habang naglalakad, dinagdag pa niya, at ang mga mangmang, palaging nanguhumaling sa panlabas na anyo at formalidad. Kapag pumunta kang ganyan ang suot mo, tiyak na pagtatawanan ka nila. Ngunit sagot naman ni Cholsa, trabaho ko ay pumatay ng mga zombie. Bakit pa ako mag-aaksaya ng oras para magsuot ng maayos? Kasabay nito,
napansin ni Cholsa ang isang magarang sasakyang papalapit sa kanila. Biglang nagsalita si Chil Sam Kim, "Well, malalaman mo rin mamaya." Pagkatapos, huminto ang sasakyan sa harapan nila. Agad na bumaba ang driver nito, mabilis na binuksan ang passenger seat, at magalang na binati si Chil Sam Kim. Agad namang sumakay si Chil Sam Kim habang nagpapasalamat. Sumagot naman ang lalaki, "Walang anuman, sir." Subalit, laking gulat na lamang ni Chol sa Kim nang biglang isinara ang pinto. Kasabay nito, narinig niya ang sinabi ng lalaki, "Narito lang ako para kay Chil Sam Kim." Dahil dito, galit niyang kinatok ang pinto ng sasakyan habang nagsasalita. "Ano ka ba? Parang naman sobrang laking gasolina ang mawawala kapag sumakay ako." Subalit bigla siyang pinigilan ng lalaki at seryosong nagsalita, "Pakiusap, tumigil ka na. Parating na ang operator mo na may sasakyan din. Kaya sumakay ka na lang doon. May sinusunod kaming mga rules sa industriyang ito." Kasabay nito, agad na binitiwan ng lalaki ang kamay ng ating bida at muling nagsalita. "At ang ibig kong sabihin lamang, wala kang karapatang umasta na akala mo ay magkaibigan tayo, kahit mabait sa'yo si Chil Sam Kim." Pagkatapos, ipinakilala ang lalaki bilang isang Class A operator ni Chil Sam Kim, Chang Gi-jo ang kanyang pangalan. Kasunod nito, agad na umalis ng mabilis ang sasakyan. Kaya dito ay naiinis na sinabi ni Cholsa, ano bang problema niya? At ano naman ang operator? Habang iniisip niya ito, biglang dumating ang isang nakamotor na papunta sa kanya. Agad itong tumigil sa kanyang harapan, dahilan upang magtaka si Cholsa. Pagkatapos ay nagtanong ito, "Ikaw ba ang shovel guy mula sa Somayen?" Naiinis na nagsalita si Cholsa, "Hindi na talaga kayo titigil sa pagtawag sa akin ng shovel guy." Habang inaabot ang isang calling card kay Cholsa, sinabi nito, "Nice to meet you. Ako ang iyong operator, at ako ang eksklusibong makikipagtulungan sa iyo, shovel guy." Sa pagkakataong ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Arimin. Kaya ipinaliwanag, ano nga ba ang isang operator? Ang isang slasher ay isang mahalagang asset sa kumpanya hanggat nakakapag-focus sila ng buo sa pagpatay ng mga zombie. Kaya naman, kailangan nila ng isang tao na hahawak sa iba pang maliliit na gawain tulad ng pagpaplano ng mga operasyon, pagpapalakas ng kagamitan, pag-aayos ng transportasyon, pamamahala ng pananalapi, accounting, at pagsasanay. Iyan ang trabaho ng isang operator. Kasabay nito, kinuha na ni Cholsa ang calling card ni Arimin. Agad namang hinubad ni Arimin ang kanyang helmet, at tumambad ang isang napakagandang babae. "Ako ang bagong operator na magiging in charge sa iyo, shovel guy," wika niya. Dito muling ipinakilala si Arimin bilang isang Class C operator ni Cholsa Kim. Samantala, sa opisina ng Choi and Jang Company, makikitang tinutulungan ni Secretary Park si AJ sa pagsusuot ng kanyang kasuotan. Habang ginagawa ito, nagsalita si Secretary Park, "Matagal ko nang gustong itanong ito sa iyo." Sumagot si AJ, "Ano iyon?" "Tungkol sa shovel guy. Hindi ba't balak mo siyang hawakan mismo? Bakit ka nagtalaga ng operator para sa kanya?" Tanong ni Secretary Park. Sumagot si AJ, "Nagsimula ako sa industriyang ito bilang isang operator, pero isa na akong executive ngayon. Responsable ako sa 44 na slasher na nagtatrabaho sa aking kumpanya, hindi lang sa isang Class C slasher." Dito nalaman na si AJ Choi ay isang dating Class A operator. Dagdag pa niya, "Bukod pa rito, maaasahan mo si Arimin. Mayroon siyang matalas na pangamoy, tulad ko." Napatanong si Secretary Park kung ano ang ibig niyang sabihin sa pangamoy. Tumango si AJ at sinabing, "Tama ka. Kayang maamoy ni Arimin ang tagumpay." Samantala, sa kabilang dako, makikita ang pinakamalaking 5-star hotel sa Hyundai, ang The Baekhyun. Mula rito, abala ang mga tauhan sa kani-kanilang gawain. Kasabay nito, isa-isang dumating ang mga sasakyan mula sa kanilang destinasyon. Isang tauhan ang agad na nagsalita, "Ang Class A slashers ay paparating na, maghanda na kayo." Isa-isang bumaba ang mga pasahero mula sa kanilang sasakyan, hanggang sa tuluyang makita ang iba't ibang Class A slashers na dumating na. Dito makikita ang isang lalaking puno ng tato na naiinis habang nagsalita, "Mga kupal ba kayo? Anong get together?" Puno ng mga tao sa loob na wala namang silbi. Pinakilala siya bilang Duk Cheoljang, kilala rin bilang Big Boss, ang may-ari ng JDC Group,
isang Class A slasher na may kabuuang 159 na napatay. Kasabay nito, isang lalaking may takip ang mukha at may kasamang aso ang nagsalita, "Kung ayaw mo sa handaan, sige, laktawan mo na lang ang pagkain. Masaya kong kukunin yan at ipakakain sa mga aso ko." Siya si Chonsep Park, kilala bilang dog dealer, isang Class A slasher mula sa freelance na may napatay ng 108,027. Maya-maya, isang lalaking may mahabang buhok ang nagsalita. "Napakainit ng ulo nyo. Hindi tayo magkalaban, dapat ituring natin ang isa't isa bilang magkakapatid. Pare-pareho tayong lumalaban sa mga zombie, hindi sa kapwa natin." Pinakilala siya bilang Baekhyun Baek, kilala bilang Pope, isang Class A slasher mula sa God's Holy Warriors. Ngunit, sinasabing wala pa siyang napapatay na zombie. Kasunod nito, isang dalaga ang nagsalita ng may iritasyon, "Amoy bulok na zombie ang hininga nyo, kaya manahimik na lang kayo." Siya si Cho Rong Lee, kilala bilang teenage breadwinner, isang Class A slasher mula sa Choi and Jung Company, na may napatay ng 110,111. Sunod namang nagsalita ang isang lalaki, "Tama siya, manahimik ka na lang, kultista. Matagal ka ng bulok sa kulungan dahil sa panloloko kung hindi lang nagkaroon ng zombie outbreak." Pinakilala siya bilang Gwang Tak Lim. Kilala bilang Major Lim, isang Class A slasher mula sa Ministry of Defense Special Division, na may napatay ng 109,740. Sa isang tabi, makikita naman ang isang matandang babae na natatawa lamang habang pinagmamasdan ng iba. Siya si Jong Hwa-han, kilala bilang Fishmonger, isang Class A slasher mula sa Jagdalki Market Small Enterprise Association, na may napatay ng 100,063. At ang panghuli, ang top 1 Class A slasher, Chil Sam Kim, na nagsalita, "Dahil nandito na ang lahat ng may ingay, maaari na tayong magsimula." Kasabay nito, binuksan na ang pinto at pumasok ang lahat ng Class A slashers. Ito ang tinatawag na The Slasher Get-Together. Lumipas ang ilang oras sa 5-star hotel kung saan ginaganap ang get-together, at makikita ang mga tauhan na abala sa kanilang mga gawain. Kasabay nito, may napansin ng isang tauhan na may dumating. Makikita si Cholsa at Ari Min nasa lokasyon na. Kaya agad nagtanong ang tauhan sa ating bida, "Paano ko kayo matutulungan? Slasher ba kayo o VIP?" Sumagot si Ari Min, "Slasher siya, ang shovel guy mula sa Somayen." Kasabay nito, ipinakilala niya ang sarili bilang operator ni Cholsa. Subalit nang tingnan ng tauhan ang listahan, agad niyang sinabi, "Wala kayo sa listahan ng mga imbitadong slasher. Maaari ko bang malaman kung anong class grade ninyo?" Dito ay naiinis na sumagot si Cholsa, "Anong class grading na pinagsasabi mo?" Biglang sumingit si Ari Min at nagsabi, "Class C siya, pero si Jaeyoung Choi." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, malamig na sumagot ang tauhan, "Hindi ako makapaniwala na may mga Class C slashers pang nagpapagala-gala sa ganitong event. Kailangan Class B o mas mataas ka para makapasok, at dapat may imbitasyon mula sa isang VIP. Mataas ang klase ng lugar na to, kaya itigil nyo na ang kahihiyan at umalis na lang." Biglang may isang babae na nagsalita, "Sa VIP ba? Ang tinutukoy mo ay isang tulad ko." Nagulat ang tauhan nang makita kung sino ang nagsalita, si Jaeyoung Choi, kasama si Secretary Park. Dagdag pa ni Jaeyoung, "Papasukin mo sila. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila." Nang makita ito ni Cholsa, agad niyang naisip, ang loan shark. Subalit, nangatwiran pa rin ang tauhan at sinabi, "Pero Class C slasher lang siya. Kailangan nating mapanatili ang prestihiyo ng event." Agad na hinawakan ni Jaeyoung ang balikat ng tauhan at malamig na sinabi, "Survivor siya ng 17th National Counter-Offensive Operation, isang super rookie na literal na umakyat mula Class D patungong Class C sa loob ng isang gabi. At higit sa lahat, isa siyang laruan na personal kong kinagigiliwan. Sigurado akong narinig na siya ng lahat ng slashers at ng mga VIP sa loob. Lahat sila ay sabik na makita siya, at ipinangako kong dadalhin ko siya rito. Sigurado ka bang kaya mong tiisin ang pagkadismaya nila kung hindi siya makakapasok?" Ilang segundo lang ang lumipas at nakapasok na ang ating bida. Kasabay nito, maririnig si Jaeyoung na sinasabihan si Ari Min, "Sa susunod na mangyari to, banggitin mo na lang ang pangalan ko." May pahintulot ka. Habang naglalakad, nagsalita si Cholsa, "Akalain ko bang hindi ako papasukin?
Sayang, kung hindi nila ako pinapasok, nakauwi na sana ako ng maaga. May pang-aasar namang sagot si Ijeyong, nakalimutan na naman ba ng aking munting tuta ang utos ng kanyang amo? Hindi ka pa pwedeng mamatay hanggat hindi mo pa nababayaran ang 800 bilyong utang mo, darling. Nainis si Cholse sa pang-aasar ni Ijeyong, pero nang mapansin niya ang buong paligid, agad niyang napagtanto ang bigat ng mga taong naroon. Ang gara naman ng party na to. Mukhang ganito talaga kung paano gumalaw ang mayayaman. Sumagot si Arimin, hindi ko talaga tatawagin itong party. Ang bawat slasher na narito ay Class B pataas, ibig sabihin, lahat sila ay may mahigit 30,000 na napatay na zombie sa kanilang pangalan. Bukod sa kanila, may mga operators din ng Class B pataas na desperadong makahanap ng slasher na mahahawakan. At panghuli, narito ang mga VIP na may sapat na pera para umupa ng pareho. Lahat sila narito para sa negosyo, at hindi ito basta-bastang mga transaksyon, ang mga deal na ginagawa rito ay naglalaro mula sa ilang bilyong won hanggang sa 10-10 bilyon. Habang lahat ng industriya ay bumagsak at naglaho mula nang magsimula ang zombie apocalypse, ito lang ang negosyong patuloy na namamayagpag sa Korea. Kaya napakamot si Cholsa at nagtanong, at bakit mo sinasabi sa akin to? Sumagot si Arimin, gusto kong masanay ka na. Dapat ipagmalaki mo na nakapasok ka bilang isang profesional sa industriyang ito, shovel guy. Pero higit sa lahat, gusto kong maging profesional ka rin pagdating sa pagbabaliwala sa lahat ng marurumi at tiwaling bagay na makikita mo rito. Kasabay nito, kinuha ni Cholsa ang isang baso ng champagne at walang pakialam na sinabi, seryoso ka? Lumaki ako sa refugee camp sa Hyundai. Hindi ako madaling mandiri, kaya huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kaya pinaliwanag na, oo, si Cholsa ay isang dukhang refugee, ang pinakamababang uri ng tao sa mundong winasak ng apokalipsis. Kaya inisip niyang mataas ang kanyang pagpapasensya at kaya niyang tiisin ang lahat. Ngunit ang kayabangan ng mga mayayamang alam naman ang tunay na kalagayan sa labas, pati na rin ang mga kliyenteng nagpapagawa ng kung ano-anong maruruming trabaho, ay ibang usapan. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang lumapit kay Cholsa at nagsalita, narinig ko ang ginawa mo kamakailan. Mag-isa mong pinatay ang 8,000 zombie, hindi ba? Iniisip kong kunin kita para sa isang misyon. Bumulong si Arimin kay Cholsa, siya ang chairman ng VF Group. Nakapagbigay na siya ng 24 na job orders, kaya isa siya sa mga top VIP. Kaya lumapit si Arimin sa chairman at nagtanong, ano po ang kailangan ninyong ipagawa, sir? Sumagot ang chairman, nakagat ang asawa ko sa Daegu Air Raid Shelter. Kailangan ko ang hinlalaki niya. Kailangan kong ayusin ang mga papeles ng kanyang shares, pero kailangan ng kanyang thumbprint sa mga dokumento. Malamang nasa shelter pa siya, kaya gusto kong makuha mo ang hinlalaki niya at ibalik ito sa akin. Napatingin si Arimin kay Cholsa, na biglang naging seryoso matapos marinig ang sinabi ng chairman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla na lang lumakad palayo si Cholsa, ikinagulat ng chairman at ni Arimin. Kaya pinaliwanag na, ang malamig na pakikitungo at pekeng pambabala. Habang naglalakad si Cholsa, aksidente siyang nabangga ng isang lalaki. Agad na sumimangot ang lalaki at nagsalita ng may galit, ikaw ba yung rookie na pinag-uusapan ng lahat? Mas mabuti pang mag-ingat ka sa nilalakaran mo. Plano na sanang sumagot ni Cholsa, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang kamay ang biglang humawak sa lalaking nakabanggaan niya. Biglang bumalat ang isang nakakatakot na aura mula sa bagong dating na lalaking ito, at may malamig na tinig na nagsabi, dahan-dahan lang. Bata, wala namang gustong makakita ng isang matandang lalaki na nasusunog sa selos. Dito ipinakilala ang lalaking nagpakita ng presensya, si Chang Guima, mas kilala bilang Viper. Isang Class B slasher mula sa JDC Group, na may 31,207 confirmed kills. Hindi nagtagal, inakbayan na ni Chagwima si Cholsa at hinayla ito palayo sa lalaki, habang nanatili ang inis sa mukha ng nakabanggaan niya. Kasabay nito, nagpatuloy sa pagsasalita si Chagwima kay Cholsa, ang haba ng buhok mo, parang ang hirap sa'yo nito. Normal lang yan, lagi namang ganyan ang treto sa mga rookie. Lahat sila sabik ipakita ang interes nila sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, sa susunod na event, mawawala ang atensyon ng lahat sa'yo. Biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid, at mula sa stage, agad na nakuha ang atensyon ng lahat ng bisita.
Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa stage, nagsimulang magsalita ang host. Mga minamahal kong panauhin, nag-e-enjoy ba kayong lahat? Maging tapat tayo, medyo nagiging matamlay na ang gabi, hindi ba? Nang marinig ito, agad na nagsalita si Ejeyong nang may panunuya, ang mga walang kwentang tao na iyon. Hindi kami narito para maglibang. Nandito ako para magtrabaho. Muling nagpatuloy ang host sa pagsasalita at sinabi, pero huwag kayong mag-alala, dahil ang JDC Group ay may inihandang espesyal para sa inyo, ang paboritong mini auction. Dito ay nagtanong si Cholsa kay Changuima. Auction. Nagbebenta ba sila ng mga gamit para sa mga slasher o ano? Ngumisi si Changuima bago sumagot, hindi. Dito sa JDC Group, mas gusto naming magbenta ng mas kapana-panabik na bagay. Sa puntong ito, biglang natigilan si Cholse sa kanyang nakita. Sa stage, nagpatuloy ang host, simula sa kaliwa, narito ang tanyag na aktres, paumanhin, ang ibig kong sabihin ay ang zombie na dating sikat na aktres, si Hayangi Jin. Kasunod naman niya ang mga pop star na sina Mew at Sohoy. Naghirap kami para madala sila rito. Kaya magsisimula ang bid sa 5 bilyong won. Masayang sumigaw si Changuima, ayos. Mukhang maganda ang mga paninda ngayon. Siguradong bebenta ang mga ito sa napakalaking halaga. Ngunit biglang nagtataka si Changuima nang makita niyang umalis si Cholsa. Agad niyang tinawag ito, hindi ko alam na mahilig ka sa ganyan. Sigurado ka bang kaya mong bilhin yan? Ngunit hindi iyon ang dahilan ng pag-alis ni Cholsa. Hindi na niya kinaya ang nakikita niya. Oo, may karapatan ang mga tao na gastusin ang kanilang pinaghirapang pera sa kahit anong gusto nila, pero may mga bagay na hindi dapat nilalampasan. Dahil dito, napasigaw si Ari Min nang makita ang balak gawin ni Cholsa. Nang akmang ipagpapatuloy ng host ang kanyang sasabihin, bigla siyang natigilan nang makita si Cholsa na may hawak na cleaver knife. Mabilis na tumakbo si Ari Min upang pigilan siya, subalit tila wala nang naririnig si Cholsa sa sandaling iyon. Sa isang iglap, agad niyang pinatay ang mga zombie sa entablado, tinatapos ang buhay ng mga ito sa harap ng lahat. Halos mailuwa ni Ejeyong ang kanyang iniinom sa labis na gulat, habang si Song Suha ay napapangiti na lamang sa eksena. Kahit si Chil Sam Kim ay nagulat, hindi inaasahan ang ginawang ito ng ating bida. Nagimbal ang host sa nakakatakot na tingin ni Cholsa. Sa tindi ng kanyang takot, nabitawan niya ang mikropono sa sahig. Samantala, ang buong lugar ay nabalot ng katahimikan, walang makapagsalita. Walang makagalaw, habang tinitingnan ang nagawa ni Cholsa. Dahan-daang dinampot ni Cholsa ang mikropono at malakas na pinagmumura ang lahat ng naroroon. Kasabay nito, diretsahan niyang ipinahayag ang kanyang galit, okay lang sa akin kung gusto niyong sumipsip sa mga VIP, kung gusto niyong aliwin sila, at kahit latein niyo ako bilang isang baguhan o isang class C slasher. Pero ito, akala ko ba trabaho ninyong pumatay ng mga zombie? Hindi ba yan ang sinasabing propesyon ninyo? Kailangan nyo pa talagang bumaba sa ganitong kababuyan para lang sa pera. Dito ay ipinaliwanag na higit pa sa pangungutya ang nararamdaman ni Cholsa. Ang mga katulad ng kanyang kapatid ay naglaho na lang na parang bula matapos ang isang buhay na puno ng paghihirap. Ngunit ang mga mayayaman at makapangyarihan, mas higit pa silang nakakapagdulot ng pagkasuklam kaysa sa sinumang ordinaryong tao. Kasabay nito ay maririnig ang sigaw ni Ari Min na may halong inis, bumaba ka na. Bilisan mo bago pa malaman ng lahat kung ano ang nangyari. Sa malayo, isang lalaki ang nagsalita ng may halong pangungutya, tama ka. Bumaba kami ng ganito kababa para sa pera. Ano ngayon ang gagawin mo tungkol dito? Hambog na bata. Dahan-daang lumapit ang isang grupo ng mga lalaki sa ating bida, kasabay ng matigas na boses ng pinuno nila, tinanong kita, ano ang gagawin mo tungkol dito? Ikaw, walang kwentang peste. Dito na ipinakilala ang lalaking nagsalita, si Duk Choljang, kilala bilang Big Boss, isang Class A slasher at may-ari mismo ng JDC Group. Dito na ipinakilala si Duk Choljang, ang leader ng JDC Group at isa sa iilang Class A slashers. Ngunit ang kanyang mga titulo ay hindi sapat upang ilarawan ang tunay niyang pagkatao. Habang binabasa ni Duk Choljang ang newspaper article tungkol sa JDC Building Opening Ceremony, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Ayon sa artikulo, ang engranding selebrasyon ay isa lang daw paraan ng isang dating kriminal para magpanggap na lehitimong negosyante. Parang sinasadya talagang pabagsakin ang pangalan niya.
Kasabay nito, dumating ang kanyang operator at nag-abot ng ulat. Handa na, sir. Nang sandali na iyon, nagtanong si Dr. Chiljang sa operator, magkano ang nalugi natin sa stocks dahil sa walang kwentang artikulong to. Sumagot ang operator, 1.2 trilyong won, sir. Napamura si Dr. Chiljang sa inis. Halos magusat niya ang hawak na dyaryo at sinabi, tara na, pumunta na tayo. Sa kalagitnaan ng gabi, isang cargo container ang makikita sa isang liblib na lugar. Ilang sandali lang, dumating ang napakaraming sasakyan. Pagkababa ni Dr. Chiljang mula sa sasakyan, kaagad na binuksan ng kanyang mga tauhan ang isa sa mga container ship. Sa loob nito, isang lalaking nakagapos ang bumungad sa kanila, bagbog sarado, may tali sa mga kamay, at may takip ang bibig. Ang lalaking iyon ay isang reporter na si Sang Do-jin. Kaya agad na inutusan ni Dr. Chiljang ang kanyang tauhan na tanggalin ang tape sa bibig nito. Kaagad naman itong sinunod ng kanyang tauhan. Dahil dito, agad na naglabas ng galit ang reporter at pinagmumura si Dr. Chiljang. Kasabay nito ay sinabi ng reporter, hindi mo matatakasan to. Pumatay ka ng isang mamamahayag. Hinding-hindi mo to maitatago. Ngunit hindi ito pinansin ni Dr. Chiljang. Sa halip, kinuha niya ang isang upuan, umupo sa harapan ng reporter, at malamig na sinabi, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Hindi kita papatayin, pero hindi ka na mabubuhay sa parehong paraan. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang injection. Kaya naisip ng reporter, dark blood, dugo ng zombie. Kasabay nito ay nangiting sinabi ng reporter, kita mo, Dr. Chiljang. Kaya hindi ka kailanman magiging lehitimong negosyante. Inaasahan ko ng ganito ang mangyayari sa akin kapag sinulat ko ang artikulo tungkol sa'yo. Habang unti-unting tinuturok ni Dr. Chiljang ang injection sa kanyang leeg, sinabi ng reporter. Ikaw ang unang kakainin ko kapag naging zombie ako. Sa ganoong paraan, makakatulong pa ako sa bansang to. Pwede kang maglabas ng sama ng loob, pero hindi mo mababago ang katotohanan ng isa ka lang hamak na kriminal. Ngunit kalmadong sinabi ni Dr. Chiljang, mali ang iniisip mo. Hindi ako nagagalit dahil tinawag mo akong kriminal. Sabay pasok ng dugo ng zombie sa katawan ng reporter. Pagkatapos ay sinabi ni Dr. Chiljang, ang ikinagagalit ko, yung 1.2 trillion won na nawala sa kumpanya ko dahil sa walang kwentang artikulo mo. Sa puntong iyon, nagsimula ng manginig ang reporter. Kasabay nito ay sinabi ni Dr. Chiljang, at hindi dito nagtatapos ang paghihiganti ko. Kaya agad na inutusan ni Dr. Chiljang ang kanyang mga tauhan na papasukin na sila. Nagulat ang reporter sa kanyang nakita, ang kanyang asawa at anak, umiiyak at takot na takot. Kaya takot na takot ang reporter sa maaaring mangyari sa kanyang mag-ina. Kasunod nito ay malamig na sinabi ni Dr. Chiljang, enjoy dining with your family, o mas tama sigurong sabihin, enjoy dining on your family. Sa sandaling iyon, tuluyang nilamon ng takot ang reporter at desperadong sinabi. Patayin mo na lang ako. Patayin mo bago pa ako maging zombie. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa halip, itinulak ng mga tauhan ni Dr. Chiljang ang kanyang mag-ina sa loob ng container, sabay unti-unting isinara ito. Habang sumisigaw ang reporter, nagbigay pa ng huling salita si Dr. Chiljang bago tuluyang maisara ang pinto. Pinagbigyan na nga kita, nagrereklamo ka pa. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat, kinausap niya ang kanyang operator at malamig na sinabi. Suriin ang container bukas ng umaga. Kunin ang litrato at ipadala sa media. Sabihin mo sa kanila, ganyan ang mangyayari sa sino mang magsusulat ng masama tungkol sa akin. At siguraduhin mong may maglalabas ng artikulo para maibalik ang stocks natin. Kasabay nito ay ipinaliwanag, magaling si Dr. Chiljang sa numero. Mas eksakto, pinilit niyang mapasakamay ang mga numero sa pamamagitan ng dahas. Sa kasalukuyan, makikita ang grupo ni Dr. Chiljang na papalapit na sa ating bida. Subalit, biglang pinigilan ni Ari Min ang mga ito habang sinasabihan silang dapat silang kumalma. Ngunit sa halip na makinig, isang malakas na sampal ang natanggap ni Ari Min mula kay Dr. Chiljang. Dahil sa lakas ng impact, halos tumilapon siya sa gilid, at isang bahagi ng pader ay nasira dahil dito. Sandaling nag-alala ng husto si Chulse sa kalagayan ni Ari Min. Kasabay nito, galit na sinabi ni Dr. Chiljang. Buweset ka, may tanong ako. May problema ka ba sa paraan ng pagpapayaman ko? Sa puntong ito, makikita na nagngingit-ngit si Chulse sa galit. Kasabay nito,
Diretsong sinabi niya, kung ito lang ang negosyong naisip ng utak mo, wala kang pinagkaiba sa mga bulok na zombie. Mas mabuti pang tapusin na kita. Sa isang iglap, mabilis na umatake si Chulse kay Dokchul Jang gamit ang kanyang cleaver knife. Subalit, nagulat na lamang si Chulse sa kanyang nakita, walang kahirap-hirap na hinawakan ni Dokchul Jang ang cleaver knife upang pigilan ito. Kasabay nito, madali niyang sinira ang cleaver knife na tila isang manipis na piraso ng kahoy. Naging seryoso si Dokchul Jang habang sinasabi niya, mukhang mahilig kang tumahol na parang aso, kaya mas mabuti sigurong tratuhin na lang kitang parang isang mabangis na hayop at tapusin na kita. Kaya dito ay agad na naglunsad ng pag-atake si Dokchul Jang sa ating bida. Agad namang naghanda si Chulse para salubungin ang paparating na atake. Sa sobrang lakas nito, halos mapaupo na lamang si Chulse habang pilit niyang hinaharangan ang mabigat na suntok ni Dokchul Jang. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang diniinan ni Dokchul Jang ang kanyang atake. Dahil dito, unti-unting makikita ang paghihirap ni Chulse habang pinipigilan niya ang napakalakas na puwersa. Hanggang sa isang sandali, isang malakas na tunog ang maririnig, tila isang bagay ang nabasag. Sa puntong iyon, makikita na ang buto sa kamay ni Chulse ay tuluyang naputol sa tindi ng impact. Dahil dito, lalo pang lumalim ang pag-aalala ng ating bida sa kanyang sitwasyon. Subalit nabigla siya sa kanyang nakita. Kitang-kita niya kung paano biglang tumalon si Dokchul Jang sa kanyang harapan. Dahil dito, mas lalo pang nagulat si Chulse sa bilis ng pangyayari. Sa isang iglap, pinakawalan ni Dokchul Jang ang isang napakalakas na sipa na diretsong tumama kay Chulse. Sa lakas ng impact, halos mapilitan itong magsuka ng napakaraming dugo. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawalan ng malay si Chulse habang tinitigan lamang siya ni Dokchul Jang ng ilang sandali. Kasabay nito, inutusan niya ang kanyang operator na alamin kung magkano ang perang nawala sa kanya. Agad namang sumagot ang operator, ang 3 bagay na inilagay sa auction ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 12 bilyong won. Ang masamang publisidad mula sa pagkasira ng auction ngayong araw ay aabot sa tinatayang 50 bilyong won, at kailangan nating maglaan ng halos 50 milyong won para sa counseling fees at alak bilang pampalubag loob sa trauma na dinanas ng MC. Sa kabuuan, umabot ito sa 62.05 bilyong won, sir. Dahil dito, agad namang sinabi ni Dokchul Jang, at idagdag mo to sa bill. Sabay tingin sa kanyang nasirang sapatos. Dito ay naalala ni Dokchul Jang ang ginawa ng ating bida at biglang naisip, isa ba siyang zombie? Paano siya nakakagat ng ganong kalakas? Kasabay nito, nagsalita ang operator, ay dadagdag po natin ng 1.2 milyong won sa bill, sir. Habang pinipilit ni Dokchul Jang na ibuka ang bibig ni Chulse, sinabi niya, sisingilin ko ang sponsor ng walang kwentang ito para sa mga nawalang gamit, counseling at hospital fees. At para sa 50 bilyong won na pinsalang dinulot niya sa event. Siguradong mababawi ko yun sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya at paggawa ng halimbawa. Subalit biglang natigilan si Dokchul Jang nang maramdaman niyang may nylon na mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, makikita si Chil Sam Kim sa di kalayuan. Kaya agad na nagsalita si Dokchul Jang, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Inaayos ko lang ang balanse dito, matandang baliw. Habang may tinuro na tao si Chil Sam Kim, natatawang sinabi nito, ikaw at ang kakilakilabot mong asal. Pero sumusunod lang ako sa utos. Sa puntong iyon, makikita ang isang babae na papalapit sa kanila, si Jaeyoung. Tumitig ito kay Dokchul Jang at walang takot na tinawag siyang kriminal bago diretsong nagsabi, mayroon ka bang 800 bilyong won na nakatabi dyan? Dito ipinaliwanag na alam ni Jaeyoung kung paano maglaro ng numero si Dokchul Jang. Nabigla si Dokchul Jang at agad na sumagot, 800 bilyon. Anong pinagsasasabi mo? Kupal ka. Ipinaliwanag na ang pinakamabisang paraan upang mapigilan siya. Sumagot si Jaeyoung, ang taong malapit mo nang gawing pira-piraso ay may utang sa akin na 800 bilyong won, matandang payaso. Ang paliwanag ay simple, ang pinakamahusay na paraan upang kontrolin si Dokchul Jang ay ang gamitin ang usapin ng utang. Kasabay nito, dinugtungan pa ni Jaeyoung, ikaw ba ang magbabayad ng 800 bilyong won para sa kanya?